Mga seniors, alam niyo bang may simpleng ginagawa ang mga malalakas na matatanda tuwing gabi, kaya sila bihirang magkasakit at laging masarap ang tulog? Hindi ito gamot, hindi ito mahal, pero karamihan sa seniors, hindi ito alam. Kung gusto mong malaman kung ano ito, at kung paano rin gumanda ang tulog mo gabi-gabi, manatili ka rito. May edad ka na ba pero parang mas humihirap matulog habang tumatanda? Akala ng iba, normal lang ang kulang sa tulog kapag senior ka na. Pero ang hindi alam ng marami, may magagawa ka pa pala para mas gumanda ang pahinga mo, kahit lampas 70 o 80 ka na. Sa video na ito, ituturo ko ang mga simpleng gawain na pwede mong simulan mamayang gabi. Libre ito, hindi kailangang bumili, at subok na sa maraming matatanda na gusto lang makatulog ng mahimbing, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa ginhawa ng katawan at isipan. Bakit napakahalaga ng magandang tulog para sa matatanda? Dahil sa pagtulog natin gumagaling ang katawan. Dito tayo nagre-repair ng nasirang cells, humihina ang inflammation, at tumitibay ang immune system. Kapag kulang sa tulog, hindi lang pagod ang mararamdaman mo. Mas mabilis ka ring sipunin, masakit ang kasukasuan, at madalas masungit ang mood. Pero paano ba talaga gumanda ang tulog, lalo na kung sanay ka nang bumangon sa kalagitnaan ng gabi? Heto na ang mga sikreto. Una, sundin ang regular na oras ng pagtulog. Ang katawan natin, lalo na ang mga may edad, ay may tinatawag na body clock. Kung minsan gabi ka matulog, minsan madaling araw, nalilito ang katawan mo kung kailan dapat ito mag-relax. Kaya importante ang consistent schedule. Hindi mo kailangan matulog ng alas 9 gabi-gabi. Pero piliin mo ang oras na realistic para sa iyo at sundin mo ito kahit weekends. Kapag sanay na ang katawan mo, kusa itong hihina, titigil sa pagiging alerto at maghahanda na para matulog. May lolo akong kilala, dating sundalo, na kahit 80 na gising pa rin ng alas 5 at tulog ng alas 9. Sabi niya, yun daw ang sikreto kaya masarap pa rin ang tulog niya at hindi siya hirap gumising. Ikalawa, patayin ang mga maliwanag na ilaw 1 oras bago matulog. Napakahalaga ng ilaw sa pagtulog, hindi para sa liwanag, kundi para sa hormone na tinatawag na melatonin. Ito ang likas na pampatulog ng katawan. Kapag mas maliwanag ang paligid mo, lalo na ang cellphone o TV, bumababa ang produksyon ng melatonin. Kaya 1 oras bago matulog, patayin mo na ang overhead light. Gumamit ka ng dim light or night lamp. At mas maganda, huwag ka nang tumingin sa screen. Kung kailangan, iset mo na ang alarm mo, i-off ang phone, at iwan ito sa kabilang kwarto. Ikatlo, gumawa ng simpleng ritual bago matulog. Hindi mo kailangang mag-meditate ng 1 oras. Pero ang paggawa ng routine tuwing gabi ay para bang sinasabi mo sa katawan mo, oras na ng pahinga. Halimbawa, maghugas ng paa gamit ang maligamgam na tubig, maglagay ng kaunting Vicks sa dibdib, umupo ng tahimik at magdasal ng 1 dasal ng pasasalamat. Pwede ring maglagay ng essential oil sa panyo o kumot. Lavender at eucalyptus ang subok pampakalma. Isang lola ang nakausap ko. Dating hindi makatulog kahit uminom ng gamot. Pero nang ginawa niya ang simpleng habit ng pag-aayos ng kama, paglalagay ng lavender oil, at pagbabasa ng ilang pahina ng Biblia, unti-unti raw siyang nakatulog kahit hindi niya namamalayan. Ang susi dito ay konsistensya. Hindi kailangang mahaba o komplikado ang routine. Basta pareho tuwing gabi, pareho ang kilos, at pareho ang layunin, pagpapahinga ng isip at katawan. Ika-4, iwasan ang mabigat na pagkain bago matulog. Maraming matatanda ang nagugutom bago matulog, kaya napapakain ng marami. Pero ang mabigat sa tiyan ay hindi nakakatulong sa pagtulog. Kung masyadong busog, abala ang tiyan sa pagtunaw habang gusto na ng utak mo ang pahinga. Subukan mo ang light snacks gaya ng saging, gatas o crackers. Mga pagkain na hindi lang madaling tunawin, kundi may sangkap pa na nakakatulong sa kalmadong pakiramdam. Kilala natin ang saging bilang source ng potassium at magnesium, 2 mineral
na nakakapag-relax ng muscles at nerves. Kaya maraming seniors ang gumagamit nito bilang natural na pampatulog. 5, siguraduhing presko at tahimik ang kwarto. Ang kwarto ay hindi lang basta lugar ng tulog. Ito ang templo ng pahinga mo, kaya dapat hindi ito masyadong mainit, hindi masyadong malamig, at hindi maingay. Kung may electric fan, ayusin ang direksyon para hindi direktang tumama sa katawan. Kung may aircon, siguraduhin hindi sobrang lamig. Kung may ingay sa paligid, gumamit ng white noise o simpleng electric fan para masapawan ang mga ingay. Minsan simpleng ayos lang ng kurtina o paglipat ng kama sa mas tahimik na sulok ng kwarto ay sapat na para gumanda ang tulog mo. Ngayong nalaman mo na ang unang 5 gawain na pwedeng baguhin bago ka matulog, subukan mo na agad mamayang gabi. Hindi mo kailangang gawin lahat sabay-sabay. Pwedeng isa lang muna tapos dahan-dahan mong dagdagan habang nasasanay ka. Mas maganda kung gagawin mong habit ito. Dahil ang masarap na tulog ay hindi instant. Ito ay bunga ng maingat at regular na pag-aalaga sa katawan at isip mo. Kung andito ka pa, i-comment mo ang 3 salitang ito. Simulan gabi ngayon. Ibig sabihin, ready ka nang baguhin ang gabi mo para masarap ang tulog mo mamaya. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mas malalim pang dahilan kung bakit nagigising ang mga seniors sa kalagitnaan ng gabi at ano ang mga pwedeng gawin para hindi na mangyari ito. Pati ang sikreto ng tamang paghinga at posisyon sa pagtulog kasama na rin. Kanina, napag-usapan natin ang mga simpleng ritual bago matulog tulad ng pagsunod sa consistent na oras ng pagtulog, pagpatay ng maliwanag na ilaw, at pag-aayos ng kwarto. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit madalas pa rin nagigising ang mga matatanda sa gitna ng gabi at ano ang mga natural na paraan para ito'y maiwasan. Ang una sa lahat, pag-inom ng tubig bago matulog. Oo, mahalaga ang tubig, pero maraming matatanda ang sobra kung uminom bago matulog. 1 buong baso minsan o 2 baso dahil daw para hindi ma-dehydrate. Ang totoo, ito rin ang dahilan kung bakit kayo nagigising sa kalagitnaan ng gabi para umihi. Ang pantog ng senior ay hindi na kasing tibay tulad nung bata pa tayo. Kaunting laman lang at ramdam mo na agad. Kaya heto ang tip, uminom ng tubig 30 to 60 minutes bago ang tulog mo, hindi habang nakahiga ka na. At kung kailangan mo talagang uminom bago matulog, limitahan ito sa kalahating baso lang. Mas makakatulong ito para mas mahaba at tuloy-tuloy ang tulog mo. Pangalawa, ang posisyon ng iyong pagtulog. Maraming seniors ang may rayuma, sakit sa likod, baradong ilong o hilik, at lahat ng ito ay konektado sa kung paano ka humihiga. Kung palaging masakit ang likod mo sa umaga, baka hindi tama ang kutsyon o unan mo. Kung laging barado ang ilong mo tuwing gabi, baka sobrang flat ng higa mo. At kung may hilik ka, baka kailangan mong i-adjust ang posisyon mo para mas dumali ang paghinga. Subukan mo ang ganito, matulog sa tagilid, sa kaliwa kung pwede, at lagyan ng unan sa pagitan ng tuhod mo. Gawin mong supportive ang likod mo gamit ang isa pang unan sa bandang likuran. Kung may problema ka sa paghinga, magdagdag ng kaunting taas sa ulunan mo gamit ang dagdag na unan. May kilala akong lolo na dati raw ay palaging nauudlot ang tulog. Sabi niya, parang nahihirapan daw siyang huminga tuwing higa siya. Pero nang sinubukan niyang matulog sa tagilid, nawala raw ang bigat sa dibdib at mas nakatulog siya ng mahimbing. Pangatlo, stress o iniisip bago matulog. Ito ang isa sa pinakamalaking hadlang sa masarap na tulog ng seniors. Ang overthinking. Iniisip ang bayarin, ang anak, ang mga nangyari noong araw, o ang takot sa kalusugan. Pero alam mo bang ang utak ay parang radyo? Kapag hindi mo pinatay ang tunog, tuloy-tuloy itong mag-iingay. Kaya kailangan mong turuan ang sarili mo kung kailan titigil sa pag-iisip, lalo na bago matulog. Isang simpleng paraan ay deep breathing technique. Ganito lang, habang nakahiga, huminga ka ng malalim sa ilong sa loob ng 4 na segundo, pigilan sa loob ng 4 na segundo, at dahan-dahang ilabas sa bibig sa loob ng 6 na segundo. Ulitin ito ng 5 hanggang 10 beses.
Sa simula baka parang wala lang epekto, pero habang nasasanay ka, parang sinasanay mo rin ang katawan mong mag-relax. Sa isang pag-aaral, ang ganitong paghinga ay nakakatulong magpababa ng blood pressure at nagpapalakas ng melatonin. Isa pang paraan ay ang pagsusulat. Oo, kahit simpleng notebook lang. Bago matulog, isulat mo lahat ng iniisip mo, hindi para maresolba agad, kundi para mailabas mo ito sa isip mo. Para bang pinapalaya mo ang utak mo sa mga tanong at problema at sinasabing, "Sige, bukas na natin ito harapin." Pang-apat, paggamit ng gadgets habang nakahiga. Maraming seniors ang nagbabasa ng Bible app, nanonood ng YouTube, o naglalaro pa sa cellphone habang nakahiga na sa kama. Akala natin nakakatulong ito para antukin tayo, pero kabaliktaran ang nangyayari. Ang screen light ng gadget ay nagsasabi sa utak mo na gising ka pa. Hindi ito nagbibigay ng tamang signal para maglabas ng melatonin. Kaya kahit anong pagod mo, parang hindi pa rin matulog ang katawan mo. Kung mahilig ka talagang magbasa bago matulog, subukan mong magbasa ng totoong libro, hindi e-book. Gumamit ng desk lamp na may dilaw na ilaw. At kung gusto mo ng tunog, iwasan ang headphones. Gumamit ka na lang ng maliit na speaker na may ambient sounds tulad ng tunog ng ulan o dagat. Panglima, kakulangan sa physical activity sa umaga. Yes, umaga ang pinag-uusapan. Pero malaki ang epekto nito sa tulog mo sa gabi. Kapag kulang ka sa galaw sa maghapon, hindi ka rin mapapagod ng sapat para gustuhin ng katawan mo ang pahinga. Minsan nakaupo ka lang buong araw, kaya kahit gabi na, alerto pa rin ang katawan mo. Kaya importante sa seniors ang light movement tuwing umaga o hapon. Kahit 15-minute walk lang o simpleng stretching ay sapat na para pagod ang katawan mo mamaya, pero sa isang healthy na paraan. Mas masarap ang tulog kapag naramdaman mong may ginawa ka sa buong araw. May lola akong kaibigan, mahilig lang magdilig ng halaman araw-araw. Pero dahil sa consistent niyang ginagawa ito tuwing umaga, mas naging regular din ang tulog niya. Ang simpleng paggalaw pala ay pwedeng maging reset button ng body clock. Ngayong napag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit madalas nagigising ang seniors sa gabi. Sobrang pag-inom ng tubig, maling posisyon sa pagtulog, stress, gadgets, at kakulangan sa physical activity. Subukan mong isa-isang baguhin ang mga ito sa routine mo. Hindi mo kailangang perpekto agad. Ang importante, consistent kang nagsisimula. Kung andito ka pa, i-comment mo ang 3 salitang ito. Ayusin bago matulog. Gamitin mong paalala yan na may magagawa ka at pwede mo itong simulan ngayong gabi. Sa part 3, pag-uusapan natin ang koneksyon ng pagkain at tulog. Kung anong pagkain ang nakakasira sa gabi mo at alin naman ang pwedeng kainin para mas lalong lumalim ang iyong tulog. Hindi ito komplikado pero siguradong makakatulong. Kung napanood mo na ang unang 2 bahagi ng seryeng ito, alam mo na kung gaano kahalaga ang routine, tamang posisyon sa pagtulog at pag-iwas sa stress. Pero ngayon, pagkain naman ang pag-uusapan natin. Maraming matatanda ang hindi alam na ang kinakain sa huling bahagi ng araw ay pwedeng makaapekto sa kalidad ng kanilang tulog. Minsan kasi kahit ginawa mo na lahat ng tama, inayos ang ilaw, nagdasal bago matulog, nag-relax. Pero dahil mali ang kinain mo, gising ka pa rin sa kalagitnaan ng gabi. Unang dapat iwasan, matamis at matatabang pagkain bago matulog. Hindi ito tungkol sa diet o pagpayat, kundi tungkol sa epekto nito sa utak at katawan mo. Kapag kumain ka ng matatamis, gaya ng cake, matamis na tinapay, o kahit soft drinks bago matulog, tumataas ang blood sugar mo. Ibig sabihin, bigla kang nagkakaroon ng enerhiya sa oras na dapat nagpapahinga na ang katawan mo. Maaari ka ring magising dahil bumaba na uli ang sugar mo sa 10 oras ng gabi. Ito ang tinatawag na sugar crash at isa ito sa mga tahimik na dahilan kung bakit nagigising ang seniors nang hindi nila alam kung bakit. Pangalawa, iwasan ang sobrang alat o maanghang. Ang mga pagkain tulad ng tuyo, daing, instant noodles, chicharon, o spicy na ulam ay pwedeng magdulot ng uhaw sa gabi.
Ibig sabihin, gigisingin ka ng katawan mo para uminom ng tubig. At kapag uminom ka, tulad ng pinag-usapan natin sa part 2, gigising ka rin para umihi. Ang pagkain ng maalat o maanghang ay maaari ring mag-trigger ng acid reflux o heartburn. Alam mo yung pakiramdam na parang may mainit sa dibdib habang nakahiga ka? O kaya'y para kang nabibilaukan kahit wala kang kinakain? Yan ang acid reflux at madalas itong lumalabas sa gabi dahil sa posisyon ng katawan. Kung sakaling hindi maiwasan, iwasan mo lang kumain ng mga ito 2 oras bago matulog. Mas mahabang pagitan, mas mabuti. So ano naman ang pwedeng kainin ng seniors bago matulog? Simple lang, pagkain na hindi mabigat, hindi matamis, at may natural na pampakalma sa katawan. Isa sa pinaka-recommended ay saging. Ang saging ay may potassium at magnesium, parehong mineral na tumutulong para mag-relax ang muscles mo. May natural din itong asukal, pero hindi yung tipong biglang tataas ang energy level mo. Marami ring seniors ang nagkiklaim na mas mabilis silang antukin kapag kumain ng saging sa gabi. Isa pa ay ang gatas, lalo na kung mainit-init. Ang gatas ay may tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa katawan na maglabas ng serotonin, isang kemikal na nagpapaginhawa at nagpapatahimik ng utak. Kapag kalmado ang utak, mas madaling pumikit at hindi magising ng paulit-ulit. Kung hindi ka sanay uminom ng gatas, pwede ring mag-steam ng konting malambot na kamote. Madaling tunawin, hindi mataas sa sugar, at may laman sa tiyan. May isa akong kakilalang senior na laging nagkakape pagkatapos ng hapunan. Di niya raw maiwasan kasi nasanay na siya noon pa. Pero kapag 10:00 na ng gabi, gising pa rin siya. Nang palitan niya ang kape ng maligamgam na gatas at kaunting saging sa gabi, mas bumilis ang antok niya at hindi na siya nagigising ng 3:00. Speaking of kape, isa ito sa mga pinakadelikadong inumin sa gabi para sa seniors. Kahit sabihin mong decaf lang ito, may kaunting caffeine pa rin yan. At dahil mas mabagal na ang metabolismo ng katawan natin habang tumatanda, mas matagal ding nawawala ang epekto ng caffeine. Ibig sabihin kung uminom ka ng kape sa hapon, pwede pa rin itong makaapekto sa gabi mo. Hindi lang ito tungkol sa antok, kundi sa lalim ng tulog mo. Yung tipong natutulog ka nga, pero hindi sapat ang pahinga ng katawan mo. Kaya kung gusto mo talagang ayusin ang tulog mo, umiwas sa caffeine mula 2:00 ng hapon pataas. Oo, pati iced tea, energy drinks, at ilang over-the-counter na gamot ay may caffeine content din. Ika-4 na tip, ayusin ang oras ng hapunan. Marami sa ating matatanda ang late kung kumain ng dinner. Lalo na kung nanonood ng teleserye or may bisita sa bahay. Pero kung gusto mong gumanda ang tulog mo, gawin mong habit ang pagkain ng hapunan bago mag 7:00 ng gabi. Ang digestion ay mabagal kapag gabi. At kung matutulog ka habang bumababa pa ang pagkain sa tiyan mo, mas mataas ang risk mo na makaranas ng kabag, hindi komportabling higa at mababaw na tulog. Kung hindi maiwasan ang late dinner, iwasan mo na lang ang mga pagkaing may sabaw, matamis o maanghang. Mag-light meal ka lang, gaya ng nilagang gulay at konting kanin. Panghuli sa part na ito, huwag kalimutang magpasalamat bago matulog. Akala mo walang kinalaman ito sa pagkain o tulog, pero may koneksyon ito sa mental state mo bago ka matulog. Kapag nagpapasalamat ka sa mga biyayang natanggap mo sa araw na yon, bumababa ang stress hormone sa katawan. Lumalakas ang positive emotions, at kapag positibo ang isipan, mas madali rin makatulog. Hindi mo kailangang magsalita ng malakas. Tahimik na isipin lang o isulat sa papel. Pwede mong sabihin sa sarili mo, salamat sa panibagong araw, o salamat at nakakain pa ako ng maayos ngayong gabi. Ang mga ganitong simpleng hakbang, lalo na kapag pinagsama-sama araw-araw, ay nagdudulot ng mas kalmadong katawan, mas magaan na isipan, at mas mahimbing na tulog. Ngayong tapos na natin pag-usapan ang koneksyon ng pagkain at pagtulog, simulan mo nang i-adjust ang last meal mo ng araw. Tandaan, hindi kailangan gutumin ang sarili. Ang kailangan lang ay maging maingat at masinop sa oras at klase ng pagkain. Kung andito ka pa, i-comment mo ang 3 salitang ito.
Ayos gabi kain. Para malaman ko kung seryoso kang ayusin ang tulog mo at handa ka ng simula ng bagong routine. Sa Part 4, ilalantad natin ang mga nakasanayang paniniwala ng matatanda tungkol sa pagtulog na hindi pala totoo. Kasama na rito ang maling akala tungkol sa tulog ng tanghali, vitamin supplements at TV sa gabi. Baka isa ka na pala sa gumagawa ng pagkakamaling to nang hindi mo namamalayan. Marami sa ating mga matatanda ang lumaki sa paniniwala na may mga gawain na natural na daw kapag may edad na. Pero sa totoo lang, maraming sa mga paniniwalang ito ay hindi na totoo base sa modernong pag-aaral sa kalusugan at tulog. At kapag hindi mo agad na itama, pwede itong magdulot ng paulit-ulit na puyat, pagod sa umaga, at masamang epekto sa kalusugan mo araw-araw. Unang maling akala, okay lang matulog ng tanghali, babawiin ko na lang ang tulog sa gabi. Sa unang tingin, parang may sense, kulang ka sa tulog kagabi, kaya bawi sa siesta. Pero ang hindi alam ng marami, ang sobrang tulog sa hapon, lalo na kung lagpas 30 minuto, ay pwedeng makasira sa tulog mo sa gabi. Kapag masyado kang na-relax o nakatulog ng mahimbing sa tanghali, iikot ang body clock mo. Ang resulta, hindi ka naaantukin pagsapit ng alas 9 o alas 10. At kahit nakapikit ka na, alerto pa rin ang utak mo. Ang tamang siesta para sa seniors ay 15 hanggang 30 minuto lang. Parang short reset lang ito ng katawan. Kapag lumagpas ka na ng 45 minutes, pumapasok na ang katawan mo sa deep sleep at mahirap nang bumalik sa tulog sa gabi. Ikalawang maling paniniwala. Kung hindi ako makatulog, manood muna ako ng TV para antukin ako. Siguro naranasan mo na rin ito. Hindi ka pa inaantok, kaya bumangon ka para manood ng TV. Naisip mong baka habang nanonood, kusa ka na lang aantukin. Pero ang totoo, lalo lang sumasariwa ang utak mo kapag may tunog, ilaw, at galaw na naririnig at nakikita mo. Ang TV, lalo na kung action, drama o news, ay hindi nakakatulong sa pagtulog. Sa halip, pinapataas pa nito ang alert level ng utak mo. Bukod pa diyan, ang liwanag mula sa screen ay pinipigilan ang paggawa ng katawan mo ng melatonin, ang natural hormone ng pagtulog. Kung talagang hindi ka makatulog, mas makakatulong pa ang tahimik na pag-upo habang nagpapahinga ng mata, pag-inom ng maligamgam na tubig, o pakikinig sa ambient sounds tulad ng ulan, hangin, o alon. Ikatlong paniniwala, mas okay kung sobrang lambot ng kama at unan para masarap ang tulog. Sa edad natin, napakahalaga ng tamang suporta sa katawan. Ang sobrang lambot ng kutsyon o unan ay hindi laging nakakabuti, lalo na kung may arthritis, likod na masakit, o problema sa balakang. Kapag masyado kang lumulubog sa kama, hindi pantay ang pagkaka-align ng leeg, likod at balakang mo. Ang ending, masakit ang katawan sa umaga at minsan nagigising ka pa sa kalagitnaan ng gabi dahil sa discomfort. Ang ideal para sa seniors ay medium firm na kutson at supportive na unan, hindi sobrang lambot pero hindi rin matigas. Kung kulang sa budget, pwedeng maglagay ng plywood sa ilalim ng kama o dagdag na foam sa ilalim ng likod. Ika-4, mag-vitamins na lang ako para mas madali akong makatulog. Marami sa atin ang umiinom ng over-the-counter melatonin o kung ano-anong supplements dahil narinig natin na nakakatulong ito sa pagtulog. Pero hindi lahat ng vitamins ay pare-pareho ang epekto. At minsan, mas lalong nagiging dependent ang katawan mo sa external sources at hindi na ito gumagawa ng sariling melatonin. Mas mabuti pa rin ang natural na paraan. Gamitin mo ang routine, tamang pagkain, light activity, at deep breathing techniques bilang unang solusyon. Kung wala talagang epekto at tuloy-tuloy pa rin ang insomnia, saka lang kumonsulta sa doktor para sa tamang supplement at hindi basta bili sa botika. Ika-5, gising naman ako buong gabi, siguro sapat na yung ilang oras kahit putol-putol. Ito ang isa sa mga pinakadelikado at tahimik na problema sa seniors. Ang paniniwalang basta tulog ka, kahit putol-putol, okay na yon. Pero ayon sa mga sleep experts, ang malalim, tuloy-tuloy, at hindi nagigising-gising na tulog ang pinakamahalaga. Kahit pa 6 o 7 oras kang natutulog, pero lagi kang nagigising,
hindi pa rin buo ang pahinga ng katawan mo. Kapag kulang sa deep sleep, hindi tuluyang nakaka-recover ang muscles, utak at immune system. Kaya kahit matagal kang nakahiga, pakiramdam mo pagod ka pa rin, irritable at masakit ang katawan. Yung solusyon? Bumalik ka sa basics, regular routine, tamang tulog environment, iwas sa gadgets, ayos sa pagkain, at physical activity sa umaga. Kapag buo ang mga hakbang na yan, mas malaki ang chance na makuha mo ang deep sleep na kailangan mo. Pang-anim, sanay na akong magising ng 3:00, siguro normal lang ito sa matatanda. Oo, totoo na maraming seniors ang nagigising ng 3:00. Pero hindi ibig sabihin yan na okay lang ito. Ang tulog ng seniors ay mas nagiging light habang tumatanda at mas mabilis magising kahit kaunting ingay o liwanag lang. Pero kung araw-araw kang nagigising sa parehong oras, baka may deeper reason ito, gaya ng hormone imbalance, stress, o problema sa digestion. Isa sa mga epektibong teknik dito ay ang tinatawag na paradoxical intention. Imbes na pilitin mong matulog kapag nagising ka ng 3:00, hayaan mong gisingin ang utak mo ng konti habang kalmado ka pa rin. Basahin mo ang ilang pahina ng libro gamit ang nightlight o umupo at huminga ng malalim. Sa ganitong paraan, pinapakalma mo ang sarili mo nang hindi pinipilit ang tulog. At kapag ready na ang katawan mo, kusa itong babalik sa pagtulog. Ngayong alam mo na ang mga paniniwala at gawin na tahimik na nakakasira sa tulog ng seniors, simulan mo nang baguhin kahit isa lang mamayang gabi. Tandaan, hindi mo kailangang agad baguhin ang lahat. Pero ang pagsisimula ay sapat na para paunti-unting bumalik ang masarap na pahinga. Kung andito ka pa, i-comment mo ang 3 salitang ito. Baguhin ang paniniwala para malaman ko kung seryoso ka talagang ayusin ang tulog mo at hindi ka na magpapaloko sa mga maling akala. Sa Part 5, pag-uusapan natin ang mga tamang gawain sa loob ng kwarto mula sa amoy, ilaw hanggang temperatura para maging perpektong tulugan ang kwarto mo. Maraming seniors ang hindi alam na ang simpleng pagbabago sa paligid ay may malaking epekto sa kalidad ng tulog nila. Noong mga bata pa tayo, hindi naman natin iniisip kung komportable ba ang kama, kung tama ba ang ilaw o kung malamig o mainit ang paligid. Basta pagod tayo, tulog agad. Pero habang tumatanda, mas nagiging sensitibo ang katawan natin at ang simpleng liwanag o mainit na kwarto ay sapat na para hindi tayo makatulog. Kaya sa part na ito, pag-uusapan natin ang mga simpleng bagay sa loob ng kwarto mo na pwedeng baguhin para masarap at tuloy-tuloy ang tulog mo gabi-gabi. Unang dapat ayusin ay ang temperatura ng kwarto. Napapansin mo ba na kapag sobrang init, mas iritable ka at mas mahirap makatulog? O kapag sobrang lamig, ang katawan mo ay tensyonado at hindi makarelax? Ayon sa sleep experts, ang ideal na temperatura ng tulugan ay hindi masyadong malamig at hindi rin mainit. Kadalasan, nasa pagitan ng 18 hanggang 22 degrees Celsius kung may aircon. Pero kung electric fan lang ang gamit mo, pwede pa rin basta't hindi direktang tumatama sa katawan mo ang hangin. Kung wala kang control sa room temperature, pwede mong gawin ito sa simpleng paraan. Gumamit ng manipis pero breathable na kumot. Maglagay ng basang towel malapit sa electric fan para mas presko ang hangin. Iwasan ang sobrang kapal ng kumot na parang nabaon ka dahil pwede nitong ikulong ang init ng katawan mo. Ikalawa ay ang ilaw sa loob ng kwarto. Ang katawan natin ay likas na naaapektuhan ng liwanag. Kapag madilim, gumagawa ito ng melatonin, ang natural na hormone na nagpapakalma at nagpapahimbing ng tulog. Kapag maliwanag, iniisip ng utak mo na araw pa, kaya alerto pa rin ito kahit gusto mo nang matulog. Kung hindi mo kayang patayin lahat ng ilaw, gumamit ka ng dim light or night light na may yellow or orange na ilaw. Iwasan ang puting ilaw or fluorescent bulbs kasi yan ang nagpapalito sa body clock natin. May mga seniors na mas komportable kapag may kaunting ilaw, lalo na kung kailangang bumangon sa gabi. Walang problema doon, pero siguraduhin lang na ang ilaw ay hindi matulis o direktang nakatutok sa mata.
Subukan mong gumamit ng ilaw na automatic na umiilaw lang kapag may gumalaw. Ito ay safety measure din kung kailangang bumangon sa CR. Ikatlo ay ang amoy at hangin sa kwarto. Akala ng iba, walang epekto ang amoy sa tulog, pero malaki pala. May mga amoy na nagpapakalmante ng katawan at may mga amoy na nagpapagising. Halimbawa, ang amoy ng lavender, chamomile at eucalyptus ay kilalang pamparelax. Samantalang ang pabango, sabon na citrus o air freshener na matapang ay maaaring makairita sa paghinga at makagulo sa focus ng utak. Kung gusto mong mas kalmado ang pakiramdam mo sa gabi, subukan mong maglagay ng cotton na may 2 patak ng lavender oil sa tabi ng kama mo. O kaya'y maghugas ng kumot at punda gamit ang mild lavender scented soap. Importante rin ang sirkulasyon ng hangin. Laging i-check kung presko ba ang pakiramdam mo. Kapag barado ang hangin, lalo na sa mainit na gabi, nagkakaroon ng discomfort. Buksan ang bintana sa hapon para lumabas ang init at isara ito bago matulog para hindi pasukin ng lamok o usok. Ika-4 ay ang kalinisan at ayos ng kama. Hindi mo kailangan ng mamahaling kutsyon para makatulog ng mahimbing. Pero kailangan mong siguraduhin na maayos at malinis ang hinihigaan mo. Alam mo ba na ang alikabok, balahibo at pawis sa kama ay maaaring makairita sa balat, sa ilong at maging sa paghinga mo? Kapag hindi mo ito napansin, maaaring ito ang dahilan ng pagkagising mo sa gabi dahil hindi ka komportable. Palitan ang punda ng unan at bedsheet kahit 1 beses kada linggo. Iayos ang kama bago matulog, kahit simpleng paghila lang ng kumot at pagtuwid ng unan. Iwasang dalhin ang cellphone, laptop o pagkain sa kama dahil lahat ng yan ay distractions sa katawan mo. Ang kama mo ay dapat para sa tulog lang. Kung gagamitin mo ito sa ibang gawain, nagiging magulo ang pag-uugali ng utak mo. Hindi nito alam kung dapat ba siyang mag-relax o mag-focus. Ika-5 ay ang ingay sa paligid. Maraming matatanda ang sensitibo sa tunog habang natutulog. Isang simpleng tunog lang, tahol ng aso, sasakyan sa kalsada, o kahit tunog ng TV mula sa kabilang kwarto, ay pwedeng magpagising sa'yo at hindi ka na ulit makatulog. Kung hindi mo makontrol ang ingay sa paligid mo, subukan mong gumamit ng tunog na paulit-ulit at kalmado gaya ng ambient sound ng ulan o alon. Ang electric fan na may consistent na tunog ay sapat na rin para masapawan ang random na ingay. Maaari ring takpan ng ibaba ng pinto ng tela para hindi pumasok ang ingay mula sa labas ng kwarto. May isang senior akong kilala, dating mahilig sa TV habang natutulog. Pero nang sinubukan niyang patayin ang TV at pinakinggan lang ang nature sounds, mas humimbing daw ang tulog niya. Hindi niya namamalayang umaga na pala. Ngayong alam mo na ang mga dapat ayusin sa loob ng kwarto, tanungin mo ang sarili mo. Presko ba ang hangin? Tahimik ba? Komportable ba ang kama? Tama ba ang ilaw? May relaxing na amoy ba? Kung kahit isa sa mga tanong na yan ay hindi mo masagot ng oo, baka ito na ang dahilan kung bakit ka palaging puyat. Kahit anong routine pa ang gawin mo, hindi mo kailangang bumili ng bagong kama o aircon. Minsan, simpleng linis lang, ayos ng kurtina o pagpalit ng punda, sapat na para gumanda ang tulog mo. Kung andito ka pa, i-comment mo ang 3 salitang ito. Ayusin ang kwarto. Para alam kong handa ka ng gawing perpektong tulugan ng paligid mo. Sa part 6, ilalabas ko ang kabuuang step-by-step bedtime routine para sa seniors. Isa itong simple pero subok na sistema na pwedeng sundan gabi-gabi kahit maliit lang ang kwarto, walang gadget at walang gamot. Ito na ang magiging bagong gabay mo para sa masarap, malalim at tuloy-tuloy na tulog. Simula pa lang ng video series na ito, pinag-usapan na natin ang lahat ng aspeto ng pagtulog. Mula sa tamang oras, ilaw, pagkain, hanggang sa pag-aayos ng kwarto. Pero ngayong part 6, ibibigay ko sa iyo ang kumpletong bedtime system na madaling tandaan at pwedeng sundan araw-araw. Ito ay hindi para sa perpektong tao. Ito ay para sa mga seniors na gusto lang ng maayos na pahinga, para mas gumaan ang katawan, luminaw ang isipan, at maging mas masaya ang paggising tuwing umaga. Ang unang hakbang ay magdesisyon kung anong oras ka matutulog.
Dito nagsisimula ang lahat. Piliin mo ang oras na realistic para sa'yo. Halimbawa, 10:00 ng gabi. Ibig sabihin, 9:30 pa lang, unti-unti ka nang maghahanda. Kapag naset mo na ang oras ng tulog mo, iset mo na rin ang alarm. Hindi lang para gumising kinabukasan, kundi para ipaalala sa'yo na oras na para mag-relax. Ang alarm sa gabi ay paalala na oras na para ihinto ang cellphone, TV, at kahit anong aktibidad na nakakapagod sa utak. Pangalawang hakbang ay ang pag-inom ng tubig. Huwag nang uminom ng isang baso habang nakahiga na. Gawin mo ito mga 30 minuto bago ka humiga. Isang kalahating baso ng maligamgam na tubig lang ay sapat para hindi ka ma-dehydrate. Pero hindi ka rin gigising para umihi. Pagkatapos uminom, isunod mo ang simpleng light activity. Pwede kang maghugas ng paa, maghilamos ng maligamgam na tubig, o magpalit ng komportabling damit na pambahay. Ang simpleng galaw na ito ay parang signal sa katawan mo na oras na ng pahinga. Mahalagang hindi ka na gumagamit ng cellphone o nanonood ng balita o drama bago matulog. Iwasan mo na ang screen kahit e-book pa yan. Kung gusto mong magbasa, gumamit ng totoong libro o debosyon na inspirasyon. Gumamit ka ng maliit na lampara na dilaw ang ilaw para hindi magising ang utak mo. Ngayon pumunta ka na sa kama. Pero bago humiga, umupo ka muna ng tahimik. Isara mo ang mata mo. Huminga ng malalim. Pasok sa ilong sa loob ng 4 na segundo. Hawak ng 4 na segundo. Labas sa bibig sa loob ng 6 na segundo. Gawin ito ng 5 hanggang 10 ulit. Ito ang tinatawag na reset breathing. Sa una parang simple lang. Pero sa bawat araw na inuulit mo ito, sinasanay mong kumalma ang nervous system mo. Para bang sinasabi ng katawan mo, oras na ng pahinga. Pagkatapos mo mag-breathe, pwede ka nang humiga. Pero bago mo isara ang mata mo, isa pa, magpasalamat. Pasalamatan mo ang araw na dumaan. Pasalamatan mo ang katawan mo, ang puso mo, ang pamilya mo. Kahit hindi naging perfect ang araw mo, meron at merong biyaya. Kapag natutunan mong magpasalamat, kahit simpleng bagay lang, mas gumagaan ang pakiramdam mo at mas madali kang makatulog. Ngayong nakahiga ka na, ayusin mo ang posisyon mo. Ang pinaka-recommended para sa seniors ay ang pagtulog sa tagilid, lalo na sa kaliwa. Maglagay ka ng unan sa pagitan ng tuhod mo para pantay ang balakang. Kung masakit ang likod, maglagay ng maliit na tuwalya sa ilalim ng likod mo. Kung hirap ka huminga, dagdagan ang unan sa ulunan para bahagyang mataas ang ulo. Pikit mo na ang mata mo. Kung may naiisip ka pa rin, huwag kang labanan. Sabihin mo lang sa sarili mo, bukas ko na ito iisipin. Paulit-ulit. Hanggang sa kusa na lang dumilim ang isip mo. Ito ang buod ng iyong bagong nightly routine. Unang hakbang, pumili ng consistent na oras ng pagtulog. Pangalawa, bawasan ang liwanag at teknolohiya 1 oras bago matulog. Pangatlo, gumawa ng simpleng ritual ng paghahanda gaya ng paghugas, pag-inom ng tubig o pagbabasa. Pang-4, gawin ang deep breathing at pagpasasalamat. At pang-5, ayusin ang posisyon sa kama at hayaan ang sarili mong makatulog ng hindi pinipilit. Kapag ginawa mo ito gabi-gabi, masasanay ang katawan mo. Hindi instant ang epekto. Pero sa 4, 5 o 7 gabi, mapapansin mo, mas maaga kang inaantok, mas madali kang nakakatulog, at mas mahimbing ang pahinga mo. Pagising mo sa umaga, hindi ka nabugnot, mas magaan ang pakiramdam, mas klaro ang utak, mas masarap ang buhay. Ito ang gusto nating mangyari. Hindi mo kailangang bumili ng mahal na gamot. Hindi mo kailangang baguhin ang buong bahay. Ang kailangan lang ay kaunting disiplina, kaunting effort, at ang desisyong pahalagahan ang sarili mong pahinga. Sabi nga nila, ang masarap na tulog ay hindi luho, ito ay pangangailangan. Lalo na para sa atin na may edad na. Dahil kapag kulang ka sa tulog, kulang ka rin sa lakas, kulang sa gana, kulang sa sigla. Pero kapag natuto kang ayusin ang gabi mo, babawi ang katawan mo. Muling lalakas, muling sasaya, at muling hahaba ang buhay mo ng mas magaan at mas masaya. Kung andito ka pa, i-comment mo ang 3 salitang ito. Gabi ko to. Ibig sabihin simula ngayon,
Hindi mo na ipapasa sa iba ang responsibilidad sa sarili mong pahinga. Gagawin mo na itong priority. Kung may natutunan ka sa buong seryeng ito, pwede mo rin itong ibahagi sa magulang mo, sa lolo o lola mo, o sa kaibigan mong hirap matulog. Hindi para lang manood, kundi para mas maayos ang tulog ng bawat senior na gusto pang mabuhay ng masaya. And kung gusto mong mas marami pang practical health tips para sa seniors, pwede mong isubscribe ang channel. Gagawin nating mas simple at mas doable ang pag-aalaga sa sarili kahit sa edad natin ngayon. Gabi mo na ito, tulog mo ang puhunan mo. Simulan mo mamaya, simulan mo gabi-gabi.